Kapag sinabing haunted doll, Annabelle o Robert agad ang naiisip mo. Pero mali ka. Dahil noong Pasko ng 2013 sa Houston, isang simpleng Elsa doll ang naging bangungot ng isang pamilya. Hindi ito demonyo, hindi rin cursed artifact. Isa lang itong laruan na ayaw umalis. Noong Paskong 2013, sa gitna ng init at kagalakan ng Houston, Texas, isang simpleng regalo ang natanggap ng pamilya Madonia para sa kanilang anak na babae. Ito ay ang tanyag na manika ni Elsa mula sa pelikulang Frozen. Sa loob ng 6 na taon, ang manikang ito ay bahagi ng araw-araw na buhay ng bata. Kumakanta ito ng Let It Go at nagsasalita ng mga linya mula sa pelikula sa tuwing pipindutin ang maliit na botones sa dibdib nito. Ngunit noong 2015, nagsimulang magbago ang lahat. Ang tila inosenteng laruan ay unti-unting nagpakita ng mga senyales na hindi maipaliwanag ng lohika o siyensya. Ang unang kakaibang pangyayari ay ang biglaang pagpapalit ng wika ng manika. Ang Elsa doll na binili sa Amerika ay orihinal na nagsasalita lamang ng Ingles. Gayunpaman, sa gitna ng gabi o habang naglalaro ang bata, bigla na lamang itong lilipat sa wikang Espanyol. Sinuri ni Emily Madonia ang likuran ng manika upang maghanap ng anumang switch para sa lingwahe. Ngunit wala siyang nahanap. Mas lalo pang nakakapangilabot ay ang katotohanang nagsisimulang kumanta o magsalita ang manika kahit na ang power switch nito ay nasa posisyong off. Maraming gabi ang lumipas kung saan ang katahimikan ng bahay ay binabasag ng boses ni Elsa na kumakanta sa dilim. Kahit walang sino mang humahawak dito. Dahil sa takot at pagkapagod sa mga kakaibang ingay ng manika, nagpasya ang pamilya na itapon na ito noong December 2019. Inisip nila na marahil ay may sira lamang ang wiring o sadyang glitch lang sa system ng laruan. Itinapon ni Emily ang manika sa kanilang basurahan sa labas ng bahay. Lumipas ang ilang linggo at tila bumalik na sa normal ang katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos ng gamit, nagulat ang pamilya na makita ang manika. Nakaupo ito sa loob ng isang kahoy na bangko sa kanilang sala. "Sigurado ka bang itinapon mo yan?" tanong ng asawa ni Emily. Sigurado si Emily. Alam niyang nasa ilalim ito ng mga basura noong mga nakaraang linggo. Inisip nila na baka isang biro lamang ito. Ngunit walang sino man sa pamilya ang umamin. Sa puntong ito, nagsimula ng kabahan si Emily. Noong sumunod na araw ng koleksyon ng basura, muli niyang kinuha ang Elsa doll. Upang masiguradong hindi na ito makakabalik, inilagay niya ito sa isang plastic na bag at muling ipinasok sa isa pang plastic. Iniba niya ang posisyon nito sa loob ng malaking basurahan at tinabunan ng maraming mabibigat na sako ng basura. Personal niyang pinanood ang truck ng basura habang kinukuha ang kanilang laman. Nakita niyang itinaas ng mechanical na braso ng truck ang kanilang basurahan at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa loob ng compactor. Wala na sa loob-loob ni Emily. Tapos na ang kwentong ito. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, umalis ang pamilya Madonia para sa isang bakasyon. Inakala nilang maiiwanan nila ang kilabot sa Houston. Ngunit pag-uwi nila, isang mas malaking gulat ang naghihintay.
Habang naglalaro sa bakuran ng kanilang anak, sumigaw ito, "Nanay, narito muli si Elsa." Sa likod ng kanilang bahay, nakasalampak ang manika. Nang suriin ito ni Emily, nanginginig siya sa takot. Alam niyang iyon ang original na manika dahil sa mga marka ng permanent marker na ginuhit ng kanyang anak noong mga nakaraang taon. Ngunit may nagbago. Ang manika ay hindi na kumakanta. Sa tuwing pipindutin ang botones, direkta na lamang itong nagsasalita ng mga pariralang Espanyol na para bang may nais itong iparating na hindi nila maintindihan. Ang distansya mula sa tambakan ng basura hanggang sa kanilang bahay ay napakalayo para makabalik ang isang manika ng mag-isa. Lalo na't selyado ito ng 2 plastic na bag. Dahil sa desperasyon at takot na baka may masamang espiritu nakakabit sa laruan, nag-post si Emily sa social media upang humingi ng payo. Isang kaibigan na nagngangalang Chris Hogan na nakatira sa Minnesota at may interes sa mga paranormal na bagay ang nagboluntaryong kunin ang manika. Sa pagkakataong ito, hindi na ito itinapon ni Emily. Ipinadala niya ito sa pamamagitan ng courier. Nang makarating ang manika kay Chris, tiningnan niya ito ng maigi. Upang masiguradong hindi na ito lalakad pabalik ng Texas, itinali ni Chris ang Elsa doll sa brush guard ng kanyang jeep gamit ang matitibay na tali. Ayon sa mga huling ulat, ang manika ay nanatili sa Minnesota. Tumigil na ang pagpapakita nito sa bahay ng mga Madonya sa Houston. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung paano nakabalik ang isang laruang itinapon na sa truck ng basura ng 2 beses at kung ano nga ba ang puwersa nagpapatakbo rito.